Mga proverbs tungkol sa pagpili ng kaibigan ayon sa Biblia, ang mga taong pinakamalapit sa iyo ang may pinakamalaking impluwensya sa kung ano ang tinatanggap mo, kung ano ang hinahabol mo, at kung sino ang nagiging ikaw. Kaya kung gusto natin ng mas mabuting buhay, kailangan nating magsimula sa pagpili ng mas mabuting samahan. Itinuturo ng kawikaan na ang karunungan ay makikita sa mga relasyon na pinipili nating panatilihin. Hindi mo pwedeng sabihin gusto mo ng kapayapaan pero nananatili ka sa mga taong namumuhay sa gulo. Minsan hindi natin agad napapansin pero nakakahawa ang mga ugali. At ang totoo, huhubugin ng paligid ang iyong pag-iisip bago mo pa man mapansin. May mga kaibigang hindi ka itutulak sa bangin pero dahan-dahan kang ilalapit sa gilid. Binabalaan tayo ng kawikaan na ang masamang impluwensya ay kadalasang nakatago sa anyo ng mabuting intensyon. Lahat tayo ay may pagkakataong binaliwala ang mga red flags dahil ayaw nating magmukhang mapanghusga. Pero ang pagkakaroon ng pag-iingat at pag-unawa ay hindi puot ito ay proteksyon. Isa sa pinakamalaking aral ng kawikaan ay ito. Kapag lumalakad ka kasama ng marurunong, ikaw ay magiging marunong din. Ibig sabihin, ang tamang mga kaibigan ay hindi lang pumapalakpak para sa iyo, kaya ka rin nilang itama. Kailangan natin ng mga taong may lakas ng loob magsabi ng totoo, hindi lang ng mga salitang masarap pakinggan. At kung ang iyong circle ay hindi ka kailanman hinahamon, baka pinapaliit nito ang iyong kinabukasan. Pinapaalala rin ng kawikaan na ang landas ng hangal ay maingay, kakit-akit, at madaling salihan. May mga pagkakaibigang nagsisimula sa tawanan pero nagtatapos sa pagsisisi. Hindi natin pwedeng lukuhin ang sarili na sapat ang lakas natin para manatiling malinis sa mga lugar na palaging tinutulak tayong magkompromiso. At minsan, ang pinaka-espiritual na desisyon ay ang lumayo. Ang tunay na kaibigan ay hindi lang nandyan kapag panalo ka, nandyan din kapag sugatan ka. Hindi natin kailangan ng mga taong mahal lang ang bersyon natin na matagumpay. Kailangan natin ng mga taong mahal ang ating kaluluwa kaya nananatiling tapat at consistent. Binibigyang diin ng kawikaan na ang pabaya o masasakit na salita ay maaring sumira ng relasyon. Ibig sabihin, isang palatandaan ng mabuting kaibigan ay ang taong nagsasalita ng may kabutihan, hindi kalupitan. Malinaw din ang sinasabi nito tungkol sa tsismis dahil tinutuligsa ito ng kawikaan. Ang tsismis ay maaring magmukhang bonding, pero sa totoo lang, ito ay unti-unting paglalason. Kung ang isang tao ay laging pinag-uusapan ng iba sa harap mo, balang araw ikaw naman ang pag-uusapan niya sa iba. Itinuturo ng kawikaan na winawasak ng kayabangan ng tao, pero binubuo ng kababaang loob. Kaya ang tamang kaibigan ay hindi ka kakumpitensyahin ipagdiriwang kanila. Naranasan na natin ang sakit ng kasama ang taong palihim na gustong mabigo tayo. Pero ang pagkakaibigang galing sa Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan, hindi stress. Isang makapangyarihang katotohanan sa kawikaan ay ito. Ang galit ay nakakahawa kapag napapalibutan ka ng mga taong galit. Kaya ang pagiging malapit sa walang tigil na negatibo ay unti-unting babago sa puso mo. Ayaw nating aminin, pero maari kang maging mas mapait dahil lang sa sobrang lapit sa kapaitan. Binabalaan din tayo ng kawikaan tungkol sa mga taong mahilig sa away. Alam mo na ang tipo laging naghahalo ng drama, laging gumagawa ng hati, laging nagpapainit ng sitwasyon. Maaaring tawagin natin itong personality. Pero tinatawag ito ng kawikaan na mapanganib. Narito pa ang isang aral na malinaw sa kawikaan. Bihira ang mapagkakatiwalaang kaibigan, kaya pahalagahan sila. Hindi lahat karapat-dapat magkaroon ng access sa puso mo. Hindi tayo dapat laging nagbubunyag ng mga sikreto sa mga taong hindi pa napapatunayan ng tiwala. Itinuturo ng kawikaan na ang pagsaway o pagwawasto ay regalo, hindi insulto. Unyang tunay na kaibigan ay marunong magpaalala kapag ikaw ay nalilihis. Pinapaalala rin nito na ang barkada mo ay nakaka-impluwensya sa iyong mga gawi. Kung disiplinado ang mga kaibigan mo, mas magiging disiplinado ka rin. Malakas din ang sinasabi ng kawikaan tungkol sa mga taong mapagmanipula, mapagsamantala, at mahilig mambola. May mga kaibigang lumalapit hindi dahil nagmamalasakit kundi dahil may napapala sila. Lahat tayo ay nakaranas ng relasyong nakakapagod imbes na nakakapagpalakas. Isa sa pinakamagandang ideya sa kawikaan ay ito. Ang tunay na kaibigan ay pinapatalas ang isa't isa. Ibig sabihin, ang tunay na pagkakaibigan ay tumutulong sa iyo maging mas focused, mas matatag sa pananampalataya at mas mature. Itinuturo rin ng kawikaan na ang payapang puso ay dapat ingatan. Kung ang iyong mga kaibigan ay laging sumisira ng kapayapaan mo, kailangan mong tanungin kung bakit ka nananatili.
Maging totoo tayo, masakit magbitaw ng kaibigan. Pero ipinapakita ng kawikaan na ang karunungan ay minsang nangangailangan ng paghihiwalay. Maaaring tinatawag ka ng Diyos na bitawan ng ilang tao, hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil hinuhubog ka. At minsan, ang distansya ang paraan ng Diyos para iligtas ang iyong kapalaran. Ang maganda, hindi lang tayo binababalaan ng kawikaan, ginagabayan din tayo nito. Itinutulak tayo nito sa pagkakaibigang nakabatay sa katapatan, pananampalataya, loyalty at respeto. Hindi natin kailangang makontento sa mababaw na koneksyong nagiiwan sa atin ng kawalan. Kayang magdala ng Diyos ng tamang tao sa tamang panahon kapag naglaan tayo ng espasyo para sa kanila. Kaya ngayon, piliin natin ang mga kaibigan ng may karunungan, hindi lang emosyon. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong makita kung sino ang naglalapit sa atin sa Kanya at kung sino ang naglalayo. Dahil ang tamang pagkakaibigan ay hindi lang nagpapabago ng mood, hinuhubog nito ang iyong kinabukasan. At kapag ang circle mo ay nakaayon sa karunungan ng Diyos, mas magiging malinaw, mas matibay, at mas mapayapa ang iyong buhay.